Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Thank you.
Pahayag 14:6-7. Nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmamaliw na mabuting balita upang ipahayag sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya ng malakas, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Pag-aaral. Nakita ni Apostol Juan ang isang anghel na lumilipad sa kalawakan, dala ang di magmamaliw na mabuting balita. Ang mabuting balita ang saligan ng ating pananampalataya, kung kaya tayo'y naligtas. Ito ang pinakamahalagang aral na ipinangaral ng mga apostol. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ang mabuting balita'y hindi nagmamaliw. Ito'y walang hanggan dahil si Kristong ang kordero na pinaslang buhat ng itatagang sanlibutan. Siya ang korderong muling nabuhay at pupurihin magpakailanman. Ang mabuting balita'y ipapahayag at magiging laganap sa mga tao sa lupa, sa lahat ng bansa, lipi, wika at bayan. Ang mabuting balita'y panawagan upang ang lahat ay manalig, gumalang at sumamba sa Diyos. Narinig ni Juan ang sigaw ng anghel na may dala ng mabuting balita, matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo ang kanyang kadakilaan, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol. Sambahin ninyo ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, dagat at mga bukal ng tubig. Ang ating pagbabasa, pakikinig, pag-aaral at pagbubulay ng Biblia, pagdalo sa Bible study at gawain ng pagsamba ay pasimula ng ating pagtugon sa panawagan ng mabuting balita. Ang ating pangangaral at pagtuturo ay pakikiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa paglahok sa gawaing ito, tayo'y mananabik sa malapit ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Awit 46. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palaso'y madaling sirain. Baluting sanggalang ay kanyang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos, dapat na malaman dito sa daigdig, sa linmang bansay ako ang tanging makapangyarihan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Pag-aaral. 2 beses na binanggit sa awit 46, nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay sa Diyos dahil siya ang naghahari. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan kaya't nasa atin ang kanyang kapangyarihan. Ang pananalig sa tao'y pananalig sa walang kapangyarihan. Ang tao'y hindi muog o kanlungan. Ang pananalig sa Diyos ay pagkukubli at pagkakanlong sa Kanya na muog na matibay, ang di natitinag na tanggulan.
Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang lakas, tayo'y ikinakanlong niya sa kanyang sarili, tayo'y sinasaklolohan niya kung may kaguluhan. Ang pananalig sa Diyos ay nag-aalis ng ating takot kahit ang mundo'y mayanig. Ang bundok ay mabuwal sa dagat, magngalit ang karagatan, ang burol ay mayanig, magimbal. Sa piling ng Diyos tayo may kagalakan at kapanatagan. Sa pagbubulay sa mga gawa ng Diyos tayo'y hahanga sa Kanya. Napatitigil niya ang labanan dahil siya ang makapangyarihan. Sa piling ng Diyos nasa atin ang Kanyang kapangyarihan. Roma 3:19-28. Ngayon nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinabi sa mga nasasaklaw dito upang walang maidahilan ng sinuman at managot ang lahat sa paghukom ng Diyos. Sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Ngunit ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatototohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid, sapagkat nung una nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya ay matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil din sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Pag-aaral. Ibinigay ng Diyos ang kautusan upang malaman natin na tayo nagkasala at hindi nakaabot sa kanyang pamantayan. Walang ganap na nakakasunod sa kautusan kaya't walang mapawawalang sala sa pagsisikap na sumunod dito. Ibinigay ng Diyos ang mabuting balita upang ipaalam sa atin ang paraan ng kanyang pagpapawalang sala. Si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sang-ayon sa kasulatan. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo'y maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Isinakatuparan ng parusa sa kasalanan noong si Kristo'y mamatay para sa atin. Sa pamamagitan nito'y naipatupad ang katarungan ng Diyos. Dahil si Kristo ang umako sa parusang laban sa atin, napatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang katuwiran sapagkat dahil kay Kristo tayo'y kanyang pinawalang sala at ginawang katuwiran ng Diyos. Wala tayong maipagmamalaki, kundi ang Diyos na nagpawalang sala sa makasalanan dahil kay Kristong namatay at muling nabuhay. 1:8-31-36. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" At sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon.
Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Pag-aaral. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pagiging alagad ni Jesus ay pagsunod sa kanya upang maturuan niya ng kanyang salita. Ang ebidensya ng pagiging alagad ni Jesus ay ang patuloy na pagsunod sa kanyang aral. Ang aral ni Jesus ay mula sa Ama. Ang mga gawa ni Jesus ay gawa ng Ama. Sa pagsunod sa aral ni Jesus, makikilala natin ang katotohanan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pagsunod sa aral ni Jesus, tayo lalaya sa kasalanan. Ang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ngunit ang sumunod at nanalig kay Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay ay tunay na pinalalaya niya, ipinipiling sa Diyos at ibinibilang sa sambahayan ng Diyos. Mateo 11:12-19. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Pag-aaral. Ang mga relihiyosong Hudyo'y namuhay ayon sa kautusan. Laging nasa kamalayan nila ang kasalanan dahil ang kautos ay nagsisiwalat ng kasalanan. Kaya't kahit na sila'y sumasamba, nagdarasal at naghahandog ayon sa kautusan, sila'y alipin pa rin ng kasalanan. Sila'y tutol sa Diyos na mahabagin, mapagpatawad na nagpapawalang sala sa makasalanan. Salungat sila sa mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo. Sinalungat at ipinapatay nila si Juan Bautista noong ito'y mangaral ng pagdating ng paghahari ng Diyos. Ito rin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propetang naunang mangaral. Sila ang mararahas na gumamit ng karahasan laban sa paghahari ng Diyos. Mahirap silang bigyan ng kasiyahan. Lahat ng tao maliban sa kanila ay mali. Pinantasan at hinatulan nila si Juan dahil siya ay di umiinom ng alak at nag-aayuno. Sinabi nila na siya ay inaalihan ng demonyo. Pinintasan at hinatulan nila si Jesus dahil siya ay nakisalo sa mga publikano sa pagkain at pag-inom. Sinabi nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Tinutulan nila ang pahayag ni Jesus na siya ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Dahil dito'y ipinapatay nila si Jesus sa krus. Hindi nila nalalaman na ang ginawa nila ay bunga ng karunungan ng Diyos. Si Jesus ay isinugo ng Ama upang mamatay sa pagpapatawad ng kasalanan ng sanlibutan. Si Kristo ay muling binuhay ng Ama. Ang muling pagkabuhay ang patunay ng Diyos na ang kanyang karunungan ay tama. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo.
Ang sinumang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.